Magandang araw mga kababayan, narito ang pinakabagong update tungkol kay Super Typhoon Ophel na naglandfall na sa Cagayan, habang si Bagyong Pepito ay malapit nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong hapon, ang sentro ng mata ni Bagyong Ophel ay matatagpuan sa coastal waters ng Bagao, Cagayan. May dala itong maximum sustained winds na 175 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 240 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at may malalakas na hangin na umaabot hanggang 360 kilometers mula sa sentro. Pagkatapos ng landfall sa Bagao, Cagayan, maglalakbay si Bagyong Ophel sa hilagang silangang bahagi ng Luzon at inaasahang dadaan ng malapit sa Babuyan Islands ngayong gabi. Bukas tatawidin nito ang kanlurang bahagi ng Batanes bago magpatuloy patungong hilaga papunta sa silangang bahagi ng Taiwan. Inaasahan ang paghina ni Ophel habang ito ay tumatawid sa kalupaan ng Luzon. Samantala, si Bagyong Pepito na may international name na Manny ay malapit nang pumasok sa PAR ngayong gabi. Ito ay nakita sa layong 1,375 kilometers sa silangan ng hilagang silangang Mindanao. Sa ngayon, may maximum sustained winds ito na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 105 kilometro kada oras. Kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour na may malalakas na hangin na umaabot hanggang 380 kilometers mula sa sentro. Dahil sa epekto ng high-pressure area sa timog ng Japan, inaasahang kikilos si Manny patimog kanluran sa loob ng susunod na 12 hours bago bumalik sa direksyong pakanluran at papalapit sa silangang hangganan ng PAR. Inaasahang papasok ito sa PAR ngayong gabi at tatawagin nating Bagyong Pepito. Pagpasok ng PAR, inaasahan na kikilos ito pakanluran hilagang kanluran hanggang sa pagtatapos ng forecast period. Batay sa kasalukuyang track, posibleng maglandfall ito sa baybayin ng Timog Luzon sa darating na Sabado o Linggo, November 16 o 17. Subalit maaari pang magbago ang track nito at ang posibleng landfall point ay maaaring lumipat mula silangang Luzon hanggang silangang Visayas. Inaasahang lalakas pa si Manny at posibleng umabot sa severe tropical storm category ngayong araw at maaaring maging typhoon bukas ng umaga. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng mabilis na pag-intensify nito, kaya't posibleng umabot pa ito sa super typhoon category bago maglandfall. Kahit saan man tumama, inaasahang mararating ng bagyo ang pinakamalakas nitong estado bago dumating sa baybayin. Nakataas naman ang signal number 4 sa Babuyan Islands, hilaga at silangang bahagi ng Cagayan at hilagang silangan ng Isabela. Signal number 3 sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, hilaga, gitna at silangang bahagi ng Isabela, hilagang Apayao at hilagang Ilocos Norte. At signal number 2 naman sa kanlurang bahagi ng Isabela, Kalinga, hilagang silangan ng Abra, silangang bahagi ng Mountain Province at silangang bahagi ng Ifugao. Signal number 1 sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at hilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Makakaranas ng mga panganib sa malalakas na hangin ang mga lugar na sakop ng wind signal number 4 at number 3, habang katamtaman naman ang epekto sa mga lugar na sakop ng wind signal number 2 at number 1. Mas malakas na hangin ang mararanasan sa mga baybayin at kabundukan. Pinapayuhan ang lahat na patuloy na subaybayan ang mga susunod na update tungkol sa mga bagyo. Maging handa sa mga posibleng epekto tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na may mga nakataas na tropical cyclone wind signals. Ang panahon ay mabilis magbago, kaya manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas mga kababayan.